So guys, so eto na naman po tayo, no? So magre-review na naman po tayo ng panibagong loan app. So paalala lang po na hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo. Ang ginagawa ko lang po ay nagsishare lang po ako ng experience at nire-review natin ng mga bawat ola para na lang din before nyo i-go, at least may idea na kayo. So eto po is habang nag-scroll kasi ako sa Facebook, nakita ko po to si Crede Pera. So, una kong ginawa kasi, sinearch ko muna siya if SEC registered siya at hindi po siya SEC registered. Pero trinay ko pa rin siya, sinubukan ko pa rin po siya. And so, pag-download ko po ng app, so ito magre-register po tayo. So, sa una, syempre, mag-ano po sila ng information collection policy. Ayan, syempre, yung SMS information nyo, picture information nyo, ay hihingiin nila. So, tapos device information nyo, ganyan, or at location. So, kailangan nyo munang mag-agree, syempre, before kayo mapunta doon sa app na to, bago kayo makapag-registered. Ano bang tawag dito kapag nagre-register? Register, diba? So, eto, next, guys, is maglalagay kayo ng cellphone number nyo. And then, eto naman ulit siya, upload SMS information and image information. So, ayan, basahin nyo na lang siya, guys, if gusto nyo siya itry. And then, syempre, yung upload SMS information nga, yung upload picture information din. So, ayun. So, after nyo naman mag-agree, mapunta kayo sa apply. So, makikita nyo dito, nakalagay dito is, ang interest niya is 0.05% per day. At, ang sabi ay, 91 day, repayment niya is hanggang 91 days. So, itatry natin siya. So, eto guys, no, sa paglalagay pala, pagre-register pala, is may time. May time siya, so 1 hour lang kailangan matapos mo ng 1 hour. Siyempre, una, yung mga personal information natin, basic information natin, ganyan. So, ayan, nag-honest talaga ako kung gaano siya karami, yung ano ko, naloanan ko, yan, education, type of housing, ganyan. Work information din, hingin din. Tapos, next naman is ID. Ang bilis lang niya, guys. Actually, hindi siya mahirap. Hindi mahirap mag-register sa kanya. Tapos, eto, napipili na kayo kung saan niyo ipapadala yung pera, if sa e-wallet ba or sa bank. So, sa e-wallet, 3 lang yan siya, GCash, Paymaya, and GrabPay. Select bank naman, guys, ito madami-dami naman yung mga pwede. Yan. So, after naman nyo, guys, papili kung anong, kung saan nyo ipapadala yung pera, if e-wallet ba or sa bank. So, ayun guys, na-approve agad ng 4K. Actually, yung mga nabasa ko, usually parang 4K, parang same lang yung na-approve. So, tinry ko pindutin tong 15 days, times 2 terms siya. So, para siyang nasa, ano ba ngayon? Almost 30 days din itong repayment niya. Kaya lang, masyadong malaki yung interest. Kasama na to dito yung mga fee. Nasa 1K, 1,000 mahigit, in 4K. Pero sa bagay, nasa ano naman, okay naman siya kasi 30 days mo naman siyang babayaran. Kasi sa iba talaga guys, mataas din eh. Yung 3K mo, ganyan din ang babayaran. Yung 4K mo, ganyan din ang kakababayaran. Tapos 1 week to pay, diba? Yun ang maganda naman dito kay Crede Pera is almost in 30 days mo siya babayaran. So, not bad, hindi na masama as in. And then, kapag pinili nyo naman itong si 3 terms, ayan, syempre mas malaki guys yung maano nyo dito. Mas malaki yung interest na maano dito. Tulad nyo, sa first period nyo, first payment nyo, nasa 500 plus na ang interest. So, ayun nga, no. So, ang loan amount mo is 4,000. Total ng babayaran mo is nasa 5,619. So, ang interest plus fee neto nasa 1,619. So, ibig sabihin, ang interest niya is nasa 40.5%, which is not bad totally kasi babayaran mo siya in almost 45 days kung pipiliin nyo itong 3 terms. Diba? I mean, it's good na compare sa 7 days to pay tapos yung interest nasa 60% na mahigit, diba? So, yun nga lang, hindi po siya SEC registered. So, ayun lang po, no. So, based on my pag-try ko, ang bilis lang din na approve. Hindi ka rin pinahirapan mag-apply.
At kung tutuusin, maganda pa rin yung terms nila compare sa mga OLA na hindi nasa SEC registered nga, pero grabe naman, garapal naman sa interest, 'di ba? Garapal. Siyempre siguro halos lahat naman yata ng OLA, karamihan sa OLA, dahil unti lang naman ng OLA na hindi talaga nangaharas kapag payment na bayaran na talaga, 'di ba? So take na lang din natin na may nanghaharas na OLA. So, kailangan na talaga nating anuhin yung terms kung tingin nyo kaya bang bayaran to, ganyan. So, ayun lang guys, just sharing this video at I hope nakatulong sa inyo. So, ayun lang guys, no? So, kung nakatulong sa inyo itong video na ito, paki-like and subscribe naman ako para sa more honest loan review. So, goodbye! Hello guys! So, eto nga no. So, kadugsong lang po itong video na to. So, parang reminder lang to since hindi ko siya agad pinost after ko siyang gawin. Kasi naisip ko na parang mas okay if mag-research ako about sa mga naka-experience dito kay Credipera since hindi ko nga siya gino, 'di ba? Hindi ko siya gino. So, sa mga nabasa ako is may harassment itong OLA na to since siguro nga kasi hindi siya SEC registered, pero may mga SEC registered na nangaharas, pero syempre mas malakas loob mangharas ng mga hindi SEC registered, kayang-kaya kanilang i-post. Pero as of now, wala pa naman akong nababasa na na-post sila or na-comment sila sa mga barangay nung hindi sila nakapagbayad or na-OD sila, ganyan. So eto lang yung pinaka-worst na nabasa ko. Full payment na daw siya, nakapagbayad na siya sa Credipera, so in-uninstall na niya itong app na to, but the problem is nangaharas pa rin daw ito kahit dun sa mga contact list niya. So, since nawala nga itong si Credipera sa Play Store, naghahanap kasi siya ng meron pang Credipera para magpapasa ng app para ipa-delete yung kanyang information. So, ayun lang, no, mag-ingat po tayo sa panghihiram, sa pangungutang dito sa mga online lending app kung ayaw nyong masira ang inyong mga buhay. So, ayan lang po. Bye!